Nagsimula ang apocalypse bandang 1250 before Common Era at nagtagal ng isang century. Sa panahong yun, ang pinakamatinding kalamidad sa kasaysayan ay tumama sa Mediterranean region. Sa kabila ng pagdadala ng pagkamatay ng halos lahat ng major human civilization, kabilang ang pagkawasak ng dose-dose ng malalaking lungsod, ang sanhi at mga detalye ng kaganapang ito ay pinagtatalunan pa rin at hindi pa rin malinaw. Ang alam lang ay ang lawak ng collapse at ang absolute destruction na tumama sa rehiyon. Nag-produce ang Bronze Age ng moderno at sopistikadong sibilisasyon. Ang architecture ay advanced, ang artwork ay detalyado. Maraming mga written languages at mastery sa rehiyon sa malaking scale. Ang malalaki at mythical cities katulad ng Troy at Ugarit ay nag-exist nung panahong yun at parte ng mga syudad na nagpapakita ng senyales ng matinding pagkasira. So ano nga bang sanhi ng collapse na ito? Papaanong nasira ang dosenang bayan? Ang pinakanakamanghang bagay tungkol sa pangyayaring ito ay hindi ang rise and fall ng isang sibilisasyon na nangyari at mangyayari pa naman ulit. Ito ay kung gaano kabayolente ang collapse na to kumpara sa ibang pangyayari sa kasaysayan. Nagpresenta ang scholar na si Robert Drews ng listahan ng 47 major cities na nasira noong period na yon. Sinasabi ni Drews na bawat major settlement sa pagitan ng Pylos sa Greece at Gaza sa Levant ay nasira at naabandona. Ang 47 na yon ay na-identify na nasira nga sa period na nabanggit at ang bilang ay baka nga mas mataas pa kung tutuusin. Napakataas ng bilang na yon. For context, halos kasing size na ng buong Pilipinas mula taas hanggang sa pinakababa. Anong maaring sanhi ng matinding failure ng sibilisasyon sa napakaikling oras? Ang 100 taon ay wala kumpara sa lawak ng kasaysayan at ang sangkatauhan ay hindi pa nakakakita ng ganoon kabilis na pag-collapse ng isang sibilisasyon. Ang resulta ay kawalan ng buong populasyon. Ang lengguwahe ay nawala, ang sining ay nasira, ang mga records nabura. Tumigil ng tuluyan ang kalakalan, bumagsak sa near zero ang literacy. May 3 leading theories sa kung ano nga bang naging sanhi sa pagbagsak ng mga bayan na ito. Isa sa mga leading theories na yon ay ang mga syudad na ito ay nasira ng mga malalakas na natural disaster. Ang Mediterranean ay geologically active na rehiyon at hindi out of question na maaring may period of particular violence doon in terms of geological events. Ang sunod-sunod na malakas na volcanic eruptions, sabayan mo pa ng matitinding lindol, ay maaring sumira sa maraming Bronze Age cities sa rehiyon. Ang resulta ay maaring nagsanhi ng pagkagulo sa mga taong naninirahan doon at sa paligid noon na nagresulta naman ng mass migration. Ang problema ay nang aralin ang ruins walang definitive evidence na nagpapakita na ang damage ay sanhi ng natural disasters. Walang Vesuvius moments kung saan ang mga bayan ay nahukay at apparent kung ano ang sumira sa kanila. May ilang ebidensya ang nakita na nagsasuggest na ang century na ito ay saksi sa isang matinding drought o tagtuyot. Either dahil sa general shift ng klima ng ating mundo o sadyang period lang talaga to ng unnaturally dry weather. Ang resulta ay matinding pagkawala ng rainfall sa buong rehiyon. Ang isang malaking famine ay maaring sanhi ng large-scale crop failure dahil nga sa kawalan ng ulan. Ang resulta nun ay maaring mass migration, pagkagulo at dahas sa mga tao dahil nga gutom na sila walang pagkain. Pwede ito magamit para ma-describe ang mass deaths na nangyari noong period na yun, pero hindi pa rin sapat para maipaliwanag kung papaanong ang bawat major city ay bumagsak sa lupa. Posible na ang taggutom ay nagresulta sa malaking bread riots at ang popular uprising ng mga nagugutom ng residente ang sumira sa syudad. Uulitin ko, hindi pa tumalinaw. Ang pinaka-interesting na theory ay pumupunto sa bagong grupo ng mga tao
na lumabas sa eksena nung mga oras na yun. Dinescribe sila bilang mga sea people at dumating sila na may dalang matinding dahas at military superiority. Walang ideya ang mga historians kung ano ang kanilang ethnicity, pinanggalingan o kultura. Ang mga sea people ay mga raiders na nagte-terrorize sa mga bayan sa rehiyon bago mawala ulit. Naglungsad sila ng iba't ibang kampanya laban sa mga pharaohs ng Egypt nung panahong yun. Makikita sa maraming Egyptian tablets at inscriptions na sila ay mga warlike people daw na bayolente. Wala daw makatapat sa kanilang giting. Maraming scholar ang naniniwala na sila ay nagtungo at pumunit sa rehiyon, sumira ng mga lungsod at pumatay ng mga mamamayan doon. Ang pagkawasak ng kalabang mga lungsod at ang mass slaughter ng mga tao ay common practice na noong era na yun, kaya nga nang nabanggit sa Hebrew Bible. Posible na ang pagkakagulong ito at violence sa dala ng misteryosong sea people ay sobra-sobra para sa mga sibilisasyon sa rehiyon na yun at hindi nila nakayanan yun. Ang totoo, baka nga combination pa ng tatlo o baka iba talaga ang rason ng pagkawasak. Ang collapse ay sobrang kumpleto na literal na ang hirap humanap ng impormasyon tungkol doon sa oras na yun. Ang natira na lamang ay mga piraso ng ebidensya na pag pinagtagpi mo ay makakabuo ka ng puro butas na teorya. Ayun na lang ang kaya, teorya. So sino nga bang mga sea people? Ewan, walang nakakaalam at baka hindi rin natin malaman talaga. Ang matitinding lindol ba ang nagpatag sa lungsod ng oras na yun? Posible, pero walang ebidensya na makakapagpatunay na nangyari nga yun. Isa ito sa pinakamatinding misteryo sa balat ng sangkatauhan. At ang matindi doon, baka hindi na talaga to malutas. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!